mag-vlog ulit. Para sa mga adventure, kamusta kayo? Today is our third vlog at today ngayong araw ay gagawin ko ng review itong ating Honda Click 125 version 2. So pag-usapan natin dito yung specs ng ating Honda Click at talakayin natin kung ano-ano ba yung features pa rin ng ating motor na ito. Alright, so bago na, pasok muna natin ang intro. Opya yun. Okay, bago ang lahat ay ibibigyan ko muna kayo ng basic specification ng ating motor na to. So displacement of 125cc, liquid cooled, 4-stroke, single cylinder or single overhead cam na may gas capacity na 5.5 liters. Disc brakes sa harap, drum brakes sa likod na may maximum power of 8.2 kilowatt at 8,500 RPM at maximum torque na 10.2 Newton meters at 5,000 RPM. Matubig ang daan. Shucks! Dapat maging aware pa rin kayo sa mga ganyan. Okay, balik tayo sa ating topic. So first thing na nagustuhan ko sa motor na to, sige sabihin ko na yung handling na. Maganda yung pagkaka-handling ng ating Honda Click. Maganda yung pagkaka-handling para sa akin, ha. Kanya-kanya tayong pagka-handle ng Honda Click. So para sa akin yung handling niya okay. Hindi mahirap iliko, hindi baga ano dun sa gitna yung pagdating niya sa handling. Kasi yung iba ang tigas daw nung kanila manubela pagka lumiliko. Halimbawa yung mga sisingit kakagaya nito, natitigasan sila sa manubela. Pero sa akin okay, maganda yung handling ng ating Honda Click. So first thing yun na nagustuhan ko dito sa ating motor. So pangalawa is yung looks niya na mukha siyang sporty tignan. Ano ba tawag to, ganun term? Parang Aerox ba yung tignan? Kita mo yung pinaka hood na to, nakikita nyo parang sasakyan, di ba? Sporty tignan eh. Kita nyo yung pinaka hood ng harapan ng ating motor na hindi mo makikita sa iba. Big check yan para sa akin. Ang ganda ng looks nya, di ba? Opo. Kung napapansin nyo yung pinakaharapan, yan parang hood ng sasakyan. Okay, third thing na nagustuhan ko dito sa ating motor na to ay ang kanyang, hindi ko lang kung third thing ba to, ito yung pinaka the best, yung kanyang panel gauge. Kasi mga ka-adventure, yung panel gauge na to, andi dito lahat ng information or binibigay niya yung information na pwedeng ibigay sa iyo ng ating mga motor. For example, speedometer. Ito yung fuel bar na to, mamonitor nyo dyan kung ilan pa yung inyong gasolina or paubos na ba or madami pa or kung full tank pa ba. And then meron din siyang trip A and trip B, i-check yan. Tapos fuel gas consumption nandito din sa ating panel gauge. Voltmeter, yan, isa sa mga features ng ating panel gauge. So hindi lang yun, ha, mamamonitor nyo din kung kailangan nyo bang mag change oil ng inyong motorsiklo dahil may magpa-pop up dyan. Ayan, nagayos sa akin na kailangan na natin mag change oil ng ating motor, ng ating langis. Kumbaga dumating na siya sa pinakasukdulan ng kanyang takbo or sinet ng natin na kilometrahe para magpalit tayo ng langis. Imagine nyo, may orasan na, may speedometer na, may trip A and trip B, diba? Good check to para sa Honda, sa mga Honda Click users na ginawa nila sa pag-upgrade. Okay, fourth thing na nagustuhan ko dito sa ating motor ay yung kanyang headlight. Imagine nyo, LED yan. Hindi ko lang maiyan dahil maliwanag to eh. Pero yung ating headlight ay LED. Even yung pinaka park light nya, kaya yun nasa pinaka taas ng ating headlight. Tapos yung kanyang taillight at signal light ay pure LED. Kaya napakaliwanag nito pagka sa gabi. Hindi kayo mahihirapan na hindi kayo maging visible para sa iba na hindi kayo makita, dahil nga
LED na napakaganda ng kulay niya, lalo pagka madilim, kitang kita tayo. Okay, pagdating naman sa brake, ang ating Honda Click ay naka disc brake sa harap at drum brake sa likod. Pero additional ko na lang din, yung brake natin ay naka combi brake system. Once na nag-brake tayo sa harapan, ay kumakagat yung ating front brake na 20%, which is good thing para sa atin pagka nagpe-preno tayo. Or halimbawa, mabilis yung takbo natin at kailangan natin mag-brake. Pag pinigay nyo yung rear brake nyo, ay kumakagat yung front disc brake nyo na 20% lang naman yung kinakagat nya, hindi yung totally na mag-brake kayo ng sobrang adventure bike. Hindi kakagat yan ng malakas. Pagka kakagat lang yan pagka sabay yung piniga, pero magagawa nyo lang naman yun pagka emergency Pero pagka nagbe-brake lang kayo ng normal, kagaya ng pagganito, ayan, kumakagat ng 20% ng ating front disc brake. So good thing yan sa ating Honda Click. Comparison ng version 2 at version 3 na Honda Click ay naiba yung looks nya, naiba yung fairings, na kung makikita nyo may pagka-M yung sa may pinaka digital panel nya. Tapos nagkaroon siya dito ng USB port. Ano pa ba na bago sa ano? Halos yun lang, ano ba? Yun lang ba nadagdag? Yung USB port? USB port ng ating Honda Click. Tapos yun nga, yung fairings niya na bago. Yung gulong din pala niya, nag-upgrade yung gulong ng Honda Click from 1090 sa likod, tapos 9080 sa harap. Na dating 8090 tapos 9090. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, 9090 sa likod. Yun yung version 2. Pero ako, nag-upgrade din kasi ako ng gulong natin dahil mas komportable ko sa medyo malaking gulong. Ang nilagay kong gulong sa atin ay 1090 sa likod at 9080 sa harap. Uy, yan. So hanggang dito na lang din muna tatapusin yung video natin, mga ka-adventure. Basic specification lang ng ating Honda Click, ang ating topic ngayon. So kung bago kayo sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe. Updated pa din kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. Okay? So ako nga pala si Arts Venture. Magkita-kita tayo sa ating susunod na mga video. Right side sa inyo, mga ka-adventure. God bless. Peace out.